Sa ilalim ng normal na internet na ginagamit natin tulad ng YouTube, Facebook at Google, may tinatawag na dark web. Isang lihim at hindi kontroladong bahagi ng internet na hindi nakikita sa search engines. Dito sumikat ang Silk Road, ang pinakamalaking online black market noon kung saan lantaran ang bintahan ng iligal na produkto. Mula sa droga, armas, hanggang sa mas matitinding krimen. At ang mas nakakatakot, ginawa itong kasing dali ng ordinaryong online shopping. Ilang klik lang, makakabili ka na ng ipinagbabawal na droga at ipapadala pa diretso sa pintuan ng bahay mo. Parang normal lang na package mula sa Amazon. Pero sino nga ba ang nasa likod ng iligal na imperyo na ito? Siya si Ross Ulbricht. Lumaki siya sa isang maayos at mapagmahal na pamilya sa Texas. Naging Boy Scout nung bata pa, nag-aral ng physics sa kolehiyo at kilala bilang mabait at tahimik na tao. Kaya laking gulat ng kanyang pamilya at mga kaibigan nang mabunyag na siya pala ang utak sa likod ng pinakamalaking online drug empire sa kasaysayan na kumita ng mahigit $1.2 billion mula sa illegal na bintahan. Paano nga ba nagsimula ang Silk Road? Gusto ni Ross Ulbricht na baguhin ang mundo, pero bago ang Silk Road, sunod-sunod ang mga negosyong sinubukan niya na hindi nagtagumpay. Kaya pakiramdam niya ay napag-iiwanan na siya ng panahon. May isang ideya siyang paulit-ulit na binabalikan. Isang online marketplace kung saan malaya ang mga tao na bumili at magbenta ng kahit ano. Walang limitasyon at walang pakikialam ang gobyerno. Bilang isang matibay na libertarian, naniniwala si Ross na walang karapatan ng gobyerno na diktahan ang mga tao kung ano ang maaari o hindi maaaring gawin sa kanilang sariling katawan, lalo na pagdating sa droga. Para sa kanya, ang ideya ng ganitong marketplace ay hindi lang tungkol sa pera, kundi isang paraan para palayain ng mga tao at baguhin ang lipunan. Nang matuklasan niya ang Tor browser na nagbibigay ng anonymity sa dark web, nakita niya ang posibilidad ng isang hindi natutuntun na online marketplace. Ngunit matagal na natiling ideya lamang ito dahil wala pang paraan noon para tumanggap ng bayad ng hindi nasusubaybayan. Nagbago ang lahat noong 2010 nang madiskubre niya ang Bitcoin, isang digital currency na maaaring gamitin ng halos hindi natitrace. Dahil dito, sinimulan ni Ross buuin ang Silk Road, isang website na ipinangalan sa sinaunang trade route noong panahon ng Han Dynasty na nag-uugnay sa Europa, India, China at iba pang bahagi ng Afro-Eurasia. Gumamit siya ng alias na Dread Pirate Roberts na hango sa isang karakter na The Princess Bride. Ang unang taong pinagsabihan ni Ross Ulbricht tungkol sa Silk Road ay ang kanyang girlfriend na si Julia. Bagamat nag-alala ito, tiniyak ni Ross na dahil sa Tor browser at Bitcoin, magiging ganap na anonymous ang lahat at hindi siya matutuntun. Mag-isa niyang binuo ang buong online marketplace. Nagtatrabaho ng halos buong araw at gabi sa pagkukode. Habang papalapit na sa paglulunsad ng Silk Road, napagtanto ni Ross na kailangan niya muna ng produktong maibebenta. Kaya umupa siya ng isang liblib na gusali at nagsimulang magtanim ng magic mushrooms. Noong unang bahagi ng 2011, matapos ang halos isang taong paghahanda, inilunsad na niya ang site. Sa simula, mushrooms lang ang binibenta, ngunit balak niyang hayaan ang ibang sellers mula sa iba't ibang bansa na magbenta rin ng sarili nilang produkto. Dahil hindi naaabot ng search engines ang dark web at hindi siya pwedeng mag-advertise sa social media, nag-promote si Ross sa mga online forums sa palihim na paraan. Nagpanggap siyang karaniwang user sa mga site tulad ng The Shroomery at binanggit ang Silk Road na parang rekomendasyon lang. Dahil dito, nagsimulang dumami ang bumisita at umorder. Kasabay nito, nagtatrabaho si Ross sa isang maliit na bookstore sa Texas na nakatulong sa kanyang operasyon dahil nagamit niya ang mga padded envelopes, label maker at vacuum sealer ng tindahan para may padala ang mga mushrooms. Sa una, 2 beses lang siyang nagpapadala ng orders kada linggo. Pero habang sumisikat ang Silk Road sa pamamagitan ng word of mouth, halos araw-araw na siyang nag-ship ng mga order. Kalaunan, dumami rin ang ibang seller sa platform. Nagbebenta ng marijuana, cocaine, ecstasy at iba pang droga. Para kumita, kumukuha ang Silk Road ng 6.23% commission sa bawat transaksyon. Gumawa rin si Ross ng rating system katulad ng sa eBay o Amazon para mag-review ang buyers at sellers at mas maging kampante ang mga gumagamit ng site. Bagamat pagod na pagod si Ross, labis siyang nasabik sa mabilis na paglaki ng Silk Road. Sa loob lamang ng ilang buwan, kumita na siya ng libo-libong dolyar, lampas sa inaasahan niya. Ngunit habang ikinukwento niya ang tagumpay sa kanyang girlfriend, lalong nag-alala si Julia, lalo na nang mapansin niyang may mas mabibigat na droga tulad ng heroin ay ibinebenta na rin. Mabilis lumago ang Silk Road, pero lalo itong sumabog nang magsulat ang Gawker ng isang artikulo tungkol dito. Pagkatapos nun, sunod-sunod na ring binalita ng ibang news sites at maging malalaking TV networks tulad ng ABC at NBC. Dahil dito, mas dumami ang users. Libo-libong transaksyon ang nagaganap, pero kasabay nito, napukaw rin ang atensyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na nagsimulang mag-imbestiga kung sino ang nasa likod ng site. Alam nilang magiging napakahirap itong subaybayan dahil gumagamit ito ng Tor browser. Napilitan na rin si Ross na tutukan ito ng full-time. Kahit naubos na ang sarili niyang tinanim na mushrooms, patuloy pa rin ang kita niya dahil sa komisyon sa bawat transaksyon. Ngunit isang araw, napansin niyang may naglista na ng baril sa site.
Para kay Ross, hindi ito problema dahil karapatan daw ng mga Amerikano ang magmay-ari ng armas. Ngunit mariing tinutulan ito ng kanyang girlfriend na si Julia na nagbabala na delikado ang pagbebenta ng baril ng Anonymous. Sa pag-alala, kinuwento ni Julia sa kaibigan niyang si Erica ang tungkol sa Silk Road at pinangakuan siyang manatiling lihim ito. Ngunit isang araw, nagulat si Ross nang makakita ng public Facebook post mula kay Erica at tila sinusumbong siya sa mga otoridad. Labis ang kanyang takot at emosyon, galit, lungkot at matinding pangamba. Agad niyang binura ang post at nakiusap kay Erica na huwag itong ipakalat. Lumabas na ginawa ni Erica ang post bilang ganti matapos magkaroon ng masamang karanasan sa droga na nabili niya sa Silk Road. Sa kabutihang palad, kakaunti lang ang nakakita ng post at inakala ng iba na biro lang ito. Gayunpaman, labis na naapektuhan si Ross ng insidenteng ito. Tuluyan nang nasira ang relasyon nila ni Julia at nagpasya siyang lisanin mo na ang bansa. Naglakbay si Ross sa iba't ibang lugar, Australia, Vietnam at iba't ibang bahagi ng Asia habang patuloy na pinapatakbo ang Silk Road. Walang kaalam-alam ang mga taong nakakasalamuha niya na siya ang may-ari ng pinakamalaking illegal na website sa mundo at milyonaryo sa Bitcoin. Gayunman, delikado rin ang pamumuhay na ito dahil umaasa siya sa mga internet cafe at takot na may makakita sa kanyang screen. Lalong tumitindi ang takot niya dahil wanted siya sa iba't ibang bansa at maring maharap sa matinding parusa lalo na sa mga bansang mahigpit laban sa droga. Habang patuloy na lumalaki ang Silk Road, dumami rin ang problema. Maraming bug ang site dahil mag-isa lamang itong binuo ni Ross at minsan pa'y nalulugi siya sa bawat transaksyon dahil sa coding error. Dahil dito, napagtanto ni Ross na kailangan na niya ng tulong. Nagsimula siyang mag-hire ng mga aktibong users ng Silk Road bilang empleyado. May nag-aayos ng code, may nagmo-moderate ng forums at may humahawak ng customer support. Umabot sa halos 10 tao ang kanyang team at karamihan sa kanila ay naniniwala rin sa parehong ideolohiya ni Ross. Habang tumatagal, dumami rin ang klase ng iligal na produktong binebenta sa Silk Road. Spy software, hacking tools, faking passport at ID, counterfeit money, lason, rocket launcher at maging human body parts tulad ng kidney. Habang patuloy na pinag-iimbestigahan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng FBI at DEA, ang pinakamalaking breakthrough ay nagmula sa isang IRS agent na nagngangalang Gary Alford na na-assign upang subaybayan ang money laundering sa Silk Road. Wala siyang gaanong kaalaman sa Bitcoin, Tor o Dark Web, ngunit kilala siya sa pagiging detalyado at sa kakayahang mag-isip outside the box. Inspirasyon niya ang kaso ng serial killer na Son of Sam, kung saan nahuli ang kriminal sa pamamagitan ng pagsusuri sa parking tickets, isang maliit na detalye na nagbukas ng clue. Sinimulan niya sa paghahanap ng unang post tungkol sa Silk Road sa internet, gamit ang advanced Google search para hanapin ang post mula early 2011 nang magsimula umano ang site. Natagpuan niya ang isang user na Altoid sa forum na The Shroomery na tila nagpo-promote ng Silk Road. Nang masuri niya ang post history ni Altoid, napansin niyang may post na naglalaman ng personal email ni Ross Ulbricht, rossulbricht@gmail.com para sa isang Bitcoin startup. Natuklasan din niya ang isang coding question sa Stack Overflow na unang nakapost sa pangalan ni Ross Ulbricht, ngunit isang minuto lang ay pinalitan ang username sa Frosty. Malinaw na nalaman ni Ross na may pagkakamali siya sa paggamit ng tunay na pangalan. Napansin din ni Gary ang maliit na pattern. Sa Silk Road Forum, palaging gumagamit si Dread Pirate Roberts ng salitang yeah sa halip na yes, at sa YouTube at iba pang post, pareho rin ang estilo niya. Sinuri rin ni Gary ang LinkedIn profile ni Ross, lumang record ng fake IDs at nahanap ang lokasyon niya. Nang i-connect ang lahat ng clues, lumabas na parehong may pangalang Frosty ang server sa Iceland at ang computer ni Dread Pirate Roberts at palapit sa internet cafe sa San Francisco kung saan nag-login ang Silk Road admin. Dahil sa mali-maliit na human errors ni Ross, malinaw na siya ang Dread Pirate Roberts, parang digital equivalent ng parking tickets na nagbigay daan sa kanyang pagkakahuli. Upang hulihin si Ross, nagplano ang FBI na mahuli siya habang bukas ang kanyang laptop upang makuha ang lahat ng ebidensya. Noong October 1, 2013, nagpunta si Ross sa San Francisco Public Library at nag-login sa Silk Road admin area. Hindi niya alam na puno ito ng undercover FBI agents. Gumawa ng distraction ang mga agent at nahuli si Ross red-handed. Nakabukas ang laptop sa admin section. Nakuha rin ang diary at libu-libong chat messages na magiging ebidensya laban sa kanya. Lumabas sa balita sa buong mundo na ang dating mabait na batang lalaki mula sa maayos na pamilya ay lihim na nagpapatakbo ng website na nakapag-trade ng tinatayang $1.2 billion ng droga, armas, lason at iba pang iligal na produkto. Maraming pamilya at kaibigan ang hindi makapaniwala sa kanyang lihim na buhay.
Matapos makuha ang laptop, nalaman din ng FBI ang isang corrupt na agent, si Carl Force, na lihim na nakikipag-chat kay Ross at tumatanggap ng Bitcoin kapalit ng impormasyon sa Silk Road case. Nagkunwaring drug smuggler si Carl gamit ang username na Nub at sa loob ng ilang buwan, nakatanggap siya ng mahigit $750,000 mula kay Ross. Kasabay nito si Curtis Green, isang site moderator ni Ross ay nahuli ng Baltimore Task Force dahil sa malaking shipment ng cocaine. Naniwala si Ross na ninakaw ni Curtis ang $350,000 mula sa Silk Road. Ngunit sa twist ng kwento, ang tunay na nagnakaw pala isa pang corrupt agent na ginamit ang account ni Curtis para ilipat ang Bitcoin sa sarili niyang wallet. Dahil dito, sina Carl at Sian ay nakatanggap ng humigit kumulang 6 na taon na pagkakakulong. Noong 2015, nahatulan si Ulbricht sa Federal Court sa maraming kaso kaugnay sa pagpapatakbo ng Silk Road at binigyan ng 2 life sentences na walang posibilidad ng parol. Ngunit, noong 2025, siya ay binigyan ng pardon ni Pangulong Donald Trump.